guys, ganap nga. Ito na nga ang unang gabi namin dito sa Taiwan. Pagdating nga namin sa hotel namin walang bintana, ay namahinga na agad kami at nakatulog. Gabi na nga kami nagising, kaya nagbihis na lang muna kami at sabi ko sa kanya maghanap kami ng makakainan. Kung naman sa inyo, yung hotel nga na kinuha namin ay located lang dito sa Ximending, kaya malapit lang kami sa Ximending Night Market. Siyempre, dahil ito nga ang unang araw namin sa Taiwan, hindi pa namin alam kung saan kami pupunta. Kaswerte yan naman mga namin, ngayon pa talaga umulan. Siyempre, hindi pwedeng ubuhin ng Disney Princess. Nagpunta na kami dito sa 7-Eleven at naghanap ako agad ng payong. Walang nakitang payong ang Disney Princess. Kaya sabi ko kay Bebu, hayaan mo na akong sipunin. Naksyuta. Na nga kami dito sa malaking tawiran na to na Diyos ko, napakabilis magbilang. Hirap na hirap maglakad si Bebu sa rayuman niya. Nagtanong-tanong na nga rin kami kung saan nga dito si Ximending. May tumulong naman sa amin, kaya lang hindi kami masyadong nagkaintindihan. Pero bago nga kami mag-iikot nitong si Bebu, nagpabili muna ako sa kanya ng payong. Yung una nga nilabas ni Kuya, maliit lang. Sabi ko sa kanya, yung tiyan ni Bebu, mababasa dyan. Pinaka-flex pa mo sa amin ni Kuya itong binibenta niyang payong. Katagal nilang nag-uusap ni Bebu. Meron naman pala silang tagi-100 dito. Ito naman talaga kasi yung gusto namin hanapin kanina. Hindi lang namin kayang i-explain. Marami kasi kami nakasalubong na ganyan nga ang payong. Alam niyo naman, gitero kami. Alam nyo guys, habang naglalakad kami dito sa Taiwan, abay para kami nasa Japan din. Kung ganito din kasi ang itsura ng Japan sa gabi. Pero alam nyo ba, nabigla din ako kasi may nakakilala sa akin dito sa Taiwan. Naksyuta, hanggang dito umaabot yung naksyuta ko. Nagulat talaga ako na may tumawag sa pangalan ko. At wala na hanggang dito sa Taiwan nakikilala tayo. Pero ayun nga, mabalik nga tayo dito. Naghahanap nga kami ng makakainan niyan. At itong si Kuyang nag-hotdog ang una ko napansin. Tikman muna natin itong hotdog ni Kuya na binebenta. Attractive kasi niya at mukha siyang masarap. Kaya guys magre-rate ako pero honest review po kami dito. 6 out of 10 siya sa akin. Mas masarap pa rin talaga yung skinless ng Pampangas Best. Kaya nga, nagkagulo na nga ang mga tao dito kay Kuya. Tabalumukan niya no, nanggagawa na. Siyempre, ako nakiisyoso naman mo ako, no? Lentaya mo, nung talagang mabisaya Kuya. Fairness, mahusay si Kuya, may sarili siyang gravity. Ayun nga, nakadaldal ko. Kanina pa kami naghahanap na makakainan. Dito nga kami napunta sa parang Japanese restaurant. At sabi ko nga kay Bebo, dahil maulan naman, kumain na lang tayo ng ramen. Ay, Diyos ko, pinakadurot-durot pa namin ang buong Ximending Night Market. Dito rin pala ang bagsak namin sa malapit sa hotel namin. Yun nga, umorder na nga kami ng ramen, dalawa ni Bebo, kasi pareho na nga kaming gutom. Sabi mo sa akin ni Bebo, mag-video tayo, lab. Ana pa mo. Kalab-lab na ako pa mo, hindi naman pala ako nakikita. Naksyuta. Ayan, hanggang sa kumain na kami at makakalahati namin, wala naman pala ako sa video. Siyempre, para hindi sumukal ang loob ko, sabi niya, isa pa. Sa totoo lang yan, wala nang sabaw yung ramen ko. Fairness naman dito sa nakainan namin. Masarap naman yung ramen nila dito. Japan din talaga yung timpla. At hindi rin nga masyadong kamahalan. Kakain nga namin dalawa ni Bebu. Lumabas na nga kami at naghahanap naman kami ngayon kung ano pa yung pwede namin gawin dito sa Ximending Night Market. Paglalakad nga namin, nakita namin itong claw machine na to na hindi nga stuffed toy ang makukuha mo. Tama kayo nang nakikita, may budget yung gobyerno nila. iPhone ang makukuha mo dito. Pagalingan na lang talaga ng salakwit kung paano mo makukuha ang iPhone 13. Siyempre, hindi ako maglalaro dahil mula-mulala ako. Diba, unang try pa lang ni Bebu, mukhang magpapag-giveaway na kami ng iPhone 13. Guys, kung staff toy nga sa Tom's World, mahirap kuhanin. Paano pa kaya rugo ang iPhone? Wala namang masama kung itatry ko. Malay mo naman makachamba ang Disney Princess. Kaya lang, unang try ko pa lang. Ay, Diyos ko, tuknang na kami guys. Kaya rin nga namin maglaro ng claw machine. Inaya ko nga si Bebu na hanapin yung milk tea na sikat dito sa Taiwan. For sure, ito yung milk tea na yun dahil napakahaba ng pila, Siyempre, tawid kami. Kaya nakipila na rin kami dito nga pala sa Xingfu Tang. Hindi ko lang yan alam kung tama yung bigkas ko. Parang minumura din ako. Order lang nga kami dalawa ni Bebu. Tinuro-turo ko na lang kay ate kasi hindi kami magkaintindihan. Tinggawi tayo para kaming nasa Japan ulit. Nagsasign language lang ako dito. Pagkabayad nga namin, may binigay na stick sa amin at may nakasulat nga na number dun, tas hanapin lang daw namin dito sa mga kahon. What number nga sa kahon na yan ay meron nga mga nakalagay na motivational quotes daw. Basahin nyo kung ano yung nakalagay. Kaya sa mga taong mapakialam sa buhay ng iba. Naksyuta. Totoo nga pala ang chika na sila pala ang gumagawa ng sarili nilang pearl. Medyo mayabang sila sa part na yan kasi sabi pa nila sa akin, videoan mo yung ginagawa namin. Ay ba, inutos na ako pa talagang Kuya. Naman itong milk tea
na to at talaga naman pinagkakaguluhan to. Kaya na-excite ako kung ano kaya talaga yung lasa. Di rin kasi ako talaga mahilig sa milk tea. Pero subukan natin, tumalay nyo naman magustuhan ko. Siyempre, bago ko yan nilupin, inalo-halo ko muna. At noong natikman ko nga, ay in fairness, perfect talaga yung lasa niya sa lahat ng milk tea na natikman ko. Ito nga lang yung tamis niya, hindi talaga nakakaumay. Alam nyo bang hindi ako nakakaubos ng ganyang kalaking cup? Pero for sure, mauubos ko yung cup na to. Kaya lang ang problema, nanahimik ang Disney princess sa isang sulok. Diyos ko, sumakit yung ngipin ko. Wala naman akong bungalo, kaya bukbok. Ba't pagka nasa ibang bansa ako, sumasakit yung ngipin ko? Naksutan? Pre, kapag ka masakit ang ngipin, masakit ang buong pagkatao. Kaya sabi ko kay Bebo, pumunta na tayo ng hotel at magpahinga na tayo. Sabi ko nga sa inyo, bukas na ulit lalaban ng Disney princess. Painawa kaya paingipan ko, naksutan. Yan lang naman. Salamat! Oh my God, ang laki! 23,000! Share ko na din sa inyo, ito pinaglilibangan kong ang laro na MI777. Sobrang daming laro na pwede nyo pagpilian dito, pero ito ay pinagbabawal ko sa mga bata. Libangan ko lang rin to at nilalaro ko lang to kapag may extra ko. Nyo guys, napakadali lang laruin nito at minsan nga hindi ko namamalaya na malaki na panay napapalanunan ko. Syempre, gaya ng ibang laro, may nananalo at may natatalo din dito. Swertihan lang talaga yung labanan dito, pero ngayong araw mukhang sinwerte ako dahil nanalo ako ng halos 100,000. So syempre, hinay-hinay lang tayo sa paglalaro at pagtaya. Sabi nga nila, lahat daw ng sobra, bawal. Pero syempre, wala din namang masama kung gusto mo subukan. Kaya kung gusto mo ring itry, lalagay ko na lang yung link sa may comment section.